Ano man ang kayang isipin at paniwalaan ng isipan ng tao, kaya nitong makamit. Napahinto ka na ba sa pag-isip na marahil ang sikreto sa tagumpay ay hindi kung gaano kakahirap magtrabaho, kundi kung paano mo sinisimulan ang iyong araw? Maaaring ito ay tila kakaiba, ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang pagkakaiba sa pagitan ng isang ordinaryong buhay at isang pambihirang buhay ay maaaring nasa unang 10 minuto pagkatapos mong magising. Nang si Napoleon Hill ay isang bata, walang pera, at hindi pa kilalang reporter para sa isang maliit na pahayagan, at ang kanyang buhay ay limitado, mayroon na siyang isang bagay na ilan lamang ang mayroon, ang pagkontrol sa kanyang mga umaga. Habang ang karamihan ay natutulog pa, nagising siya bago sumikat ang araw, umupo sa katahimikan, at inilaan ang oras na yon sa pag-isip, pagpaplano, at paglalarawan sa kanyang isip kung paano niya magagawa ang susunod na hakbang patungo sa kanyang mga layunin. Walang luho, walang palakpakan, tanging isang tao lamang at ang kanyang desisyon na simulan ang araw ng may layunin. At tiyak na ang rutinang ito, ang simpleng pagpiling simulan ang kanyang araw ng may kamalayan, ang humubog sa kapalaran ng isa sa pinakadakilang palaisip sa personal na pag-unlad sa kasaysayan. Ngayon, huminto at mag-isip, ilang beses mo nang sinimulan ang araw ng walang pag-isip, nagmamadaling bumangon sa kama, hinahawakan ang iyong telepono, sumasagot ng mga mensahe, nagbubukas ng social media, at hinahayaang idikta ng mga pagmamadali ng mundo ang takbo ng iyong araw. Kapag nangyayari ito, hindi ka nabubuhay, nagre-react ka lamang. At iyan mismo ang tinawag ni Napoleon Hill na pagkawala ng iyong direksyon. Naniniwala siya na ang unang pag-isip sa umaga ay tulad ng kapitan na nagpapasya kung saan maglalayag ang barko. Kung ang kapitan na yon ay nawawala sa focus, anumang agos ay magdadala sa sasakyang dagat na malayo sa patutunguhan nito. Sinabi ni Hill na ang paraan ng pagsisimula mo sa iyong araw ang nagtatakda ng enerhiya na sasamahan ka hanggang sa pagtatapos nito. At pinapatunayan ito ng makabagong agham. Ipinakita ng mga mananaliksik sa Harvard Business Review na ang mga taong naglalaan lamang ng 1 oras ng kanilang umaga sa pag-isip, pagpaplano, at pagsasaayos ng kanilang mga prioridad ay nakakaranas ng 23% mas kaunting stress at 81% mas mataas na produktibidad sa buong araw. Nangyayari ito dahil, sa unang mga oras pagkatapos ng paggising, ang utak ay nasa estado pa rin ng alpha wave, isang yugto ng katahimikan at mataas na pagtanggap, na ginagawang mainam ang panahong ito para sa pagtatakda ng mga layunin at pagdidirekta ng mental na focus. Para bang, sa sandaling ito, ang lupa ng isip ay mayabong, handang tumanggap ng mga buto ng mga ideya na mamumukadkad sa buong araw. Ngunit ano ang ginagawa ng karamihan sa mga tao? Nagtanim sila ng pagkabalisa. Pagkagising pa lang nila, sumisid na sila sa mga abiso, mga deadline, mga bayarin, mga mensahe, at mga alalahanin. Ang resulta ay isang paulit-ulit na pagre-react, kung saan ang lahat ay tila apurahan, ngunit walang tunay na mahalaga ang natatapos. Ang pakiramdam ng pagmamadali ay hindi nawawala. At pagkatapos ay naniniwala ang tao na ang problema ay nasa kakulangan ng oras, kung sa katunayan ito ay kakulangan ng direksyon. Ang araw ay nagiging isang serye ng mga problemang kailangan ayusin, at ang isip ay namumuhay ng pagod. Maaga niyang naintindihan ito si Napoleon Hill. Hindi siya nagsimulang baguhin ang sarili niyang buhay nang magkaroon siya ng pera o pagkilala. Nagsimula siyang baguhin ito nang matuto siyang manalo sa mga umaga. Bawat bukang liwayway, tinatanong niya ang kanyang sarili, ano ang magagawa ko ngayon na maglalapit sa akin sa aking layunin? Ang simpleng tanong na ito, na inulit sa loob ng maraming taon, ang humubog sa kanyang isip para sa tuloy-tuloy na pag-unlad. At ito ang tunay na sikreto sa tagumpay, hindi ito nasa malalaki, paminsan-minsang desisyon, kundi nasa maliliit, may malay na araw-araw na pagpili. Isipin kung bukas, bago pa man tingnan ang iyong telepono, huminto ka ng 2 minuto, huminga ng malalim, at tinanong ang iyong sarili ng 3 tanong, ano ang gusto kong maramdaman ngayon? Ano ang gusto kong makamit? Anong aksyon ang maglalapit sa akin doon? Ngayon isipin na isinulat mo ang mga sagot na iyon. 3 salita lamang marahil, kalinawan, lakas, at focus. Hindi ito abuti ng higit sa 1 minuto, ngunit ganap nitong binabago ang takbo ng araw. Dahil, kapag isinulat mo kung ano ang gusto mong maramdaman, nagsisimulang maghanap ang iyong utak ng mga sitwasyon na nagpapatibay sa mga emosyong iyon. Nagsisimula itong gumana para sa iyo, at hindi laban sa iyo. Madalas iniisip ng mga tao na kailangan nila ng mas maraming oras upang baguhin ang kanilang buhay,
ngunit ipinakita ni Hill na ang tunay na nawawala ay hindi oras, ito ay desisyon. Ang isang magulong araw ay refleksyon lamang ng isang isip na hindi pa nakakapili kung sino ang namamahala. At ang pagpiling iyon ay nagsisimula sa sandaling tumunog ang alarm clock. Kung hahayaan mong idikta ng mundo ang mga panuntunan, gugugulin mo ang araw sa pag-apula ng mga sunog na hindi iyo. Ngunit kung magpasya kang hawakan ng timon, kahit na ang araw ay puno ng mga hamon, haharapin mo ang bawat isa sa kanila ng may kalinawan at pagiging mapagpasya. At marahil ang pinakamahalagang punto sa lahat ng ito ay upang maunawaan na ang mga umaga ay hindi kailangang maging perpekto, kailangan lang ay iyo ang mga ito. Hindi mahalaga kung mayroon kang mga anak, hinihingi ang trabaho, o masikip na schedule. Kahit na mayroon ka lamang 5 minuto, gamitin ang oras na iyon para sa isang bagay na may layunin, upang magmuni-muni, magpasalamat, magplano, o simpleng huminga. Ito ang binhi ng personal na pamumuno. Sinabi ni Hill na ang pagkabigo ay ang direktang resulta ng pagpapahintulot sa mga pangyayari na kontrolin ang iyong mga pag-isip, at ang tagumpay ay ipinanganak kapag nagpasya ang individual na kontrolin ang mga pangyayari sa pamamagitan ng kapangyarihan ng isip. Ang nagdidikta kung sino ka sa pagtatapos ng araw ay hindi kung ano ang nangyayari, kundi kung ano ang pinapayagan mong mangyari sa loob mo sa unang mga oras ng umaga. Ang nalalabi ng mundo ay maaaring natutulog, ngunit sa sandaling iyon, sa katahimikan bago ang ingay, doon mo pinipili ang direksyon ng iyong kapalaran. At kung ngayon ay nararamdaman mong wala sa kontrol ang buhay, tandaan, marahil hindi ito kamalasan, marahil ito ay dahil lamang sa hindi mo pa napagdesisyonang simulan ang araw ng may direksyon. Dahil, tulad ng sinabi ni Napoleon Hill, ang taong hindi gumagawa ng mga desisyon ay hinahatulan na mamuhay sa ilalim ng mga desisyon ng iba. At lahat ng ito ay laging nagsisimula sa kung paano ka gumising. May isang tahimik na puwersa na naghihiwalay sa mga taong namumuhay lang sa araw mula sa mga nagiging amo nito mula sa pinakaunang sandali na idilat nila ang kanilang mga mata. Madalas sabihin ni Napoleon Hill na ang maliliit na araw-araw na tagumpay ay bumubuo ng malalaking tagumpay, at kinukumpirma ng makabagong agham ang naramdaman na niya mahigit 1 siglo na ang nakalipas. Kapag nakakamit ng isang tao ang isang bagay sa unang oras ng umaga, kahit na ito ay isang simpleng gawain, naglalabas ang utak ng dopamine, ang neurotransmitter ng motibasyon at ang pakiramdam ng pag-unlad. Ang paglabas na ito ay lumilikha ng isang uri ng hindi nakikitang agos ng enerhiya na kumakalat sa buong araw, nagtutulak ng mas matibay na mga desisyon, focus, at kumpiyansa. Ngunit ang kabaligtaran ay totoo rin. Sa bawat pagkakataong ipagpaliban mo ang isang mahalagang bagay, natututo ang iyong utak na masanay sa kawalan ng pagkilos. Para bang tinuturuan mo ang iyong sarili na normal lang ang tumakas sa tagumpay? Ang pagpapaliban ay hindi kakulangan ng oras, ito ay kakulangan ng direksyon at prioridad. Sa bawat maliit na naantalang desisyon, kinukuha mo ang iyong sariling enerhiya. Kaya naman naiintindihan ng mga dakilang achievers na ang unang oras ng araw ay isang larangan ng isip. Hindi ito tungkol sa mas maagang paggising, ito ay tungkol sa pagsisimula ng may pagpipili na kumakatawan sa pag-unlad. Isipin sa isang iglap ang mga umaga kung kailan ka nagising ng determinado at hinarap ang isang bagay na matagal mo nang ipinagpapaliban, ang hindi komportableng pag-uusap na yon, isang mahirap na ehersisyo, isang proyekto na nangangailangan ng lakas ng loob. Naaalala mo ba ang gaan na dumating pagkatapos? Ang kalinawan. Ang pakiramdam na ang buong araw ay tila mas madali. Nangyayari ito dahil binibigyang kahulugan ng utak ang unang tagumpay na ito bilang isang senyales ng kahusayan. Nauunawaan nito na ikaw ang may kontrol at ginugugol ang natitirang bahagi ng araw sa pagtatangkang mapanatili ang estado ng pagkakaisang iyon. Si John Rockefeller, ang taong bumuo ng isang imperyo nang naniniwala pa ang mundo na ang langis ay isang mapanganib na pamumuhunan, ay labis na naakit sa ideyang ito. Sinimulan niya ang kanyang araw bago ang lahat, pinili ang pinakamahirap na gawain, at natapos ito sa unang mga oras ng umaga. Ang gawin na ito ay nagbigay sa kanya ng isang hindi matatawarang bentahe sa isip, kapag ang iba ay naghahanda pa lamang na harapin ang araw, nakamit na niya ang kanyang unang tagumpay. At ang psikolohikal na tulong na ito ay nagpanatili sa kanya na hindi nababahala kahit sa mga krisis na sumira sa mga merkado at kayamanan. Ang lohikang ito ay hindi lamang nalalapat sa mga bilyonaryo o maalamat na negosyante. Ibinunyag ng isang pag-aaral ng Duke University na mahigit 40% ng mga aksyon na ginagawa mo araw-araw ay hindi sinasadyang gawi.
Nangangahulugan ito na kung ang iyong mga umaga ay pinanginibabawan ng pagkalito, pagpapaliban, at padalos-dalos na desisyon, ang mga pattern na ito ay umaabot sa natitirang bahagi ng araw nang hindi mo namamalayan. Ang kabaligtaran ay totoo rin, kapag ang unang oras ay minarkahan ng isang makabuluhang aksyon, nagtatakda ito ng isang pattern ng produktibo at kumpiyansang pag-ugali. Ngayon isipin ang isang ordinaryong tao, tulad mo. Gumising sila at nararamdaman ang bigat ng mga obligasyon, ang email na hindi pa natatapos, ang kalat sa bahay, ang hindi tapos na proyekto. Sa halip na harapin ang pinakamahirap, nagpasya silang maghintay ng inspirasyon. Ngunit hindi dumarating ang inspirasyon. Lumipas ang araw, lumalaki ang pagod, dumarami ang pagkakasala. Sa huli, kinukumbinsi nila ang kanilang sarili na ang problema ay kakulangan sa oras kung ang tunay na magnanakaw ay ang pagpapaliban. At ang pinakamapanganib ay ang maliit na pagkatalong ito ay nauulit araw-araw hanggang sa ito ay maging bahagi ng pagkatao. Ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga taong lumilikha ng resulta at ng mga nakakaligtas lamang ay nasa unang tagumpay na ito ng araw. Hindi ito kailangang maging malaki. Maaari itong maging isang bagay na simboliko, ngunit isang bagay na nagpapakita ng kontrol, pag-aayos ng kama, pagsusulat ng 3 layunin, pagbabasa ng 10 minuto, paggawa ng isang desisyon na iniiwasan. Ang maliliit na aksyon na ito ay lumilikha ng isang pattern ng panloob na pagkakaisa. Sinasabi nila sa utak, nagtutupad ako ng aking mga pangako. At, sa paglipas ng panahon, ang simpleng pagpapatunay na ito ay ganap na nagbabago sa pagtingin sa sarili. Ngunit kung ipagpapaliban mo ito, ang imamaya ay magiging iyong gawi. Kaya naman napakaraming tao ang namumuhay ng pagod at walang sigla, dahil ginugugol nila ang buong araw sa pagtatangkang bawiin ang nawalang enerhiya na dulot ng hindi pag-aksyon sa tamang oras. Sa mga tuntunin ng neurochemical, para itong pagtulak ng kotse na walang gasolina. Ang dopamine, na dapat magtutulak ng focus at motibasyon, ay hindi kailanman inilalabas, at ang utak ay pumapasok sa depensa, naghahanap lamang ng paraan upang makaligtas. Ngayon isipin kung ano ang magiging pakiramdam kung, simula bukas, magpasya kang manalo ng isang laban sa umaga kada araw. Hindi 2, hindi 3, kundi isa lang. Isipin mong gumising at piliin ang mga bagay na pumipigil sa iyo, harapin ang gawaing iyon, at tapusin ito bago pa man dumating ang anumang abala. Ang simpleng desisyong ito ay lumilikha ng epektong domino sa iyong emosyonal na kalagayan. Binabago nito ang iyong paglakad, pagsasalita, at pagharap sa mga hamon. Sisimulang intindihin ng iyong isip na ikaw ang klase ng tao na tinatapos ang mga gawain, kahit pa hindi mo ito gaanong gustong gawin. At doon mismo nakasalalay ang sikreto ng mga taong laging tila isang hakbang ng mas una. Hindi sila naghihintay ng motibasyon para kumilos, kumikilos sila para bumuo ng motibasyon. Naintindihan nila na ang unang tagumpay ng araw ang gasolina na nagpapagana sa lahat ng iba pa. At ang ganitong uri ng enerhiya ay hindi nabibili kundi kinikita lamang. Kaya, bukas, bago buksan ang iyong telepono o isipin ang kailangan mong gawin, tanungin ang sarili, ano ang aking unang tagumpay ngayong araw? Pumili ng isa kahit ano at isagawa ito. Hindi magbabago ang mundo sa isang araw, ngunit ikaw. At ang pagbabagong ito ang magiging unang palatandaan na ang kontrol ng iyong buhay ay bumalik na sa iyong mga kamay. Sa panahon ng malawakang depresyon ng 1929, ng libu-libong negosyo ang bumagsak at milyon-milyong tao ang nawalan ng lahat, nakita rin ni Napoleon Hill na gumuho ang kanyang mundo. Tumigil ang pagbebenta ng kanyang mga libro, nabaon siya sa utang, at sa loob ng ilang panahon, namuhay siya sa bingit ng kahirapan. Ngunit, kahit sa madilim na yugtong ito, pinanatili niya ang isang ugali na kasama na niya mula pa sa kanyang kabataan, ang gumising ng maaga, bago pa sumikat ang araw, umupo ng tahimik, at planuhin ang araw. Naniniwala siya na hanggat kontrolado niya ang kanyang mga umaga, makokontrol niya ang kanyang tadhana. At iyan mismo ang nagpanatili sa kanya na nakatayo nang ang lahat ay humihila sa kanya pababa. Alam ni Hill na ang paraan ng pagsisimula mo ng iyong araw ay ang pinakamabisang pagsasanay para harapin ang mga di inaasahang suntok ng buhay. Karamihan sa mga tao ay naghihintay na dumating ang kaguluhan bago subukang matuto maging malakas. Gusto nilang bumuo ng katatagan sa gitna ng bagyo, kapag basa na sila, giniginaw, at pagod. Ngunit ang lakas ay hindi isinisilang sa gitna ng krisis. Ito ay binuo bago pa, sa maliliit na pagsubok na kinakaharap mo araw-araw. At iyan ang dahilan kung bakit ang umaga ang tunay na pinagsasanayan ng isip.
Kapag nagpasya kang gumising sa tamang oras, kahit hindi mo gusto, kapag naligo ka ng malamig, nag-ehersisyo, o nananatili lamang sa katahimikan, nilalabanan ang pagkaakit na tingnan ang iyong telepono. Pinapalakas mo ang mga hindi nakikitang kalamnan, disiplina, pagtutok, tapang, at kontrol sa emosyon. Pinatunayan ng mga mananaliksik sa Columbia University na ang mga taong humaharap sa maliliit at sinasadyang hirap, tulad ng pagbangon sa unang ring ng alarm clock o pagsasagawa ng mga gawain na lumilikha ng pagtutol, ay nagkakaroon ng mas mababang antas ng pagkabalisa at mas malaking kakayahang gumawa ng desisyon sa ilalim ng pressure. Nangyayari ito dahil natututunan ng utak, sa simbolikong paraan, na ang hirap ay hindi banta, ito ay paglago. Ganito mo nabubuo ang tinatawag ni Napoleon Hill na isang hindi matitinag na kaisipan, ang kakayahang manatiling kalmado kapag nagkakagulo ang mundo. Naintindihan ni Hill na ang kabiguan ay hindi ang katapusan, ito ay tanging ang huling pagsusulit para sa mga nagnanais lumago. At siya mismo ay nasubok ng di mabilang na beses. Sa isa sa kanyang pinakanagpapahiwatig na salaysay, isinalaysay niya na matapos mawala ang halos lahat sa krisis ng 1929, siya ay nasa bingit na ng pagsuko sa pagsusulat. Ngunit, sa isang malamig na umaga, habang pinagmamasdan ang pagsikat ng araw mula sa kanyang bintana, nagkaroon siya ng isang simpleng kaisipan na nagpabago sa lahat. Kaya ko pa ring pumili kung ano ang gagawin ko sa aking araw. Ibinigay sa kanya ng realisasyong ito ang kanyang kapangyarihan. Kinuha niya ang kanyang kwaderno, isinulat muli ang kanyang mga layunin, at nagsimulang magtrabaho, kahit walang motibasyon. Ang maliit na kilos ng pagpupursige na ito ang naging unang ladrilyo ng isang bagong yugto ng kanyang buhay, na magdadala sa kanya upang ilathala ang isa sa mga pinakamaimpluwensyang libro sa lahat ng panahon. Ngayon, isipin, ilang beses ka nang nagising na paralisado ang pakiramdam, walang enerhiya, naniniwalang hindi mo na kayang tiisin ang isa pang araw. Ang totoo, lahat tayo ay dumadaan dito. Ang nagpapakita ng pagkakaiba sa pagitan ng mga bumabagsak at ng mga bumabangon ay hindi swerte o talento, ito ay paghahanda. Ang katatagan ay hindi lumalabas sa sandaling ikaw ay nabuwal, kundi sa sandaling paulit-ulit kang nagpasya na bumangon bago ka pa man bumagsak. Ito ay pang-araw-araw na pagsasanay na nagpapalit ng kahinaan tungo sa lakas. At ang gawaing ito ay maaaring magsimula ng simple. Araw-araw, pumili ng isang maliit na hamon para sa iyong umaga, isang bagay na maglalabas sa iyo sa iyong comfort zone. Maaaring ito ay ang paggising ng 15 minuto ng mas maaga, pagmumuni-muni ng 5 minuto, o simpleng pagtigil sa pagtingin sa iyong telepono sa loob ng ilang panahon. Ang mga aksyon na ito ay tila hindi gaanong mahalaga, ngunit tinuturuan ka nila ng isang bagay na mahalaga, makokontrol mo ang iyong nararamdaman at ang iyong ginagawa, kahit hindi mo gusto. At kapag sinubok ka ng buhay, dahil mangyayari ito, ang pagsasanay na ito ang gagawa ng lahat ng pagkakaiba. Si Winston Churchill, ang taong namuno sa isang bansa sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, ay naintindihan din ang kapangyarihang ito. Sinabi niya na ang labanan ng isip ay nananalo bago pa man ang labanan sa larangan. Bawat umaga, sumusulat siya, nagmumuni-muni, at pinapalakas ang kanyang espiritu bago harapin ang kaguluhan. At ang ugaling ito ang nagpanatili sa kanya na payapa nang gumuho ang mundo sa paligid niya. Tulad ni Hill, alam niya na ang pinakamahirap na digmaan ay nilalabanan sa loob ng sariling isip, at sinumang manalo sa panloob na labanang ito ay handa para sa anumang dumating mula sa labas. Gusto ng mga tao na maging malakas kapag dumating ang sakit, ngunit nakakalimutan nilang ang lakas ay binuo sa panahon ng kapayapaan. Sa makatuwid, bawat oras na lalabanan mo ang paghimok na magreklamo, magpaliban, maghanap ng kaginhawaan, sinasanay mo ang iyong isip para sa mga araw na tila hindi makatarungan ang mundo. Lumilikha ka ng emosyonal na katatagan. At ang ganitong uri ng lakas ay hindi nakukuha sa mga libro o talumpati, kundi sa tahimik at patuloy na pagsasanay sa umaga. Kaya, bukas, sa paggising, bago mag-alala sa mga problema ng araw, tandaan na ang unang sandaling iyon ang iyong pagsasanay. Diyan mo pinipili kung ikaw ay magiging bihag ng mga sitwasyon o ang commander ng iyong sariling kwento. Sinabi ni Napoleon Hill na bawat balakid ay nagdadala sa loob nito ng binhi ng isang katumbas na benepisyo, ngunit tanging ang mga emosyonal na handa lamang ang makakakita sa binhing iyon. Sa makatuwid, ang mga umaga ay hindi lamang isang ritual ng pagiging produktibo, sila ang iyong personal na larangan ng digmaan. Dito mo natututunan na bumagsak ng hindi nababasag, mawala ng hindi sumusuko, at magpatuloy kahit walang naniniwala na magtatagumpay ka.
At iyan ang tunay na kahulugan ng katatagan, hindi ang pagiging immune sa sakit, kundi ang pagkatuto na gawin itong gasolina upang makarating pa ng mas malayo. Naniniwala si Napoleon Hill na ang isip ng tao ay parang isang matabang bukid, at lahat ng itinatanim mo roon sa madaling araw ay yumayabong sa buong araw, maging ito ay tapang o takot, pananampalataya o pagdududa, kasaganahan o kakulangan. Sinabi niya na ang pag-isip ang pinakamakapangyarihang puwersa sa universo, at ang tadhana ng isang tao ay hinuhubog muna ng kanyang pinaniniwalaang posible. Sa makatuwid, iginiit niya na ang mga unang oras ng umaga ang pinakasagradong sandali upang hubugin ang sariling tadhana. Ito ay kapag ang isip ay malinaw pa, bukas sa impluwensya, tulad ng isang blangkong pahina na naghihintay na isulat mo ang tono ng kwento na iyong isasabuhay sa susunod na mga oras. Ang hindi na pagtatanto ng ilan ay ang utak, sa paggising, ay gumagana sa isang estado ng brain waves na tinatawag na alpha, kung saan mas bukas ang isip sa impluwensya at pagprogram. Ito ay parabang, sa yugtong ito, bawat pag-isip ay may kapangyarihang magugat ng mas malalim sa subconscious. At iyan ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang gumugugol ng kanilang buhay sa pag-uulit ng parehong mga pattern nang hindi nila namamalayan. Gumigising sila araw-araw na iniisip, magiging isa pang mahirap na araw ito, walang nagiging maayos sa akin, hindi ako magtatagumpay kailanman. At ang utak, na masunurin, ay ginugugol ang buong araw sa pagpapatunay ng mga paniniwalang ito. Naghahanap ito ng ebidensya, nagsasala ng mga karanasan, nagpapatibay ng mga takot, at lumilikha ng realidad na pinili mong paniwalaan sa sandaling magising ka. Naintindihan ito ni Hill ng walang katulad. Iginigit niya na ang tao ay literal na kung ano ang kanyang iniisip. At isinabuhay niya ang katotohanan ito sa bawat aspeto. Nang siya ay bata pa, nagtatrabaho bilang reporter, ininterview niya si Andrew Carnegie, ang magnate ng bakal. Na nagsabi sa kanya ng isang bagay na lubos na nagpabago sa kanyang buhay, ang pagkakaiba sa pagitan ng karaniwang tao at ng matagumpay na tao ay nakasalalay sa kanyang kakayahang kontrolin ang kanyang mga pag-isip. Lubos na sineryoso ni Hill ang pahayag na ito kaya gumugol siya ng mahigit 20 taon sa pag-aaral at pag-interview sa mga pinakamatagumpay na tao ng kanyang panahon upang matuklasan kung ano ang kanilang pagkakatulad. At ang sagot ay laging bumabalik sa parehong punto, lahat sila ay lubos na naniniwala sa kanilang sarili, kahit pa ang buong mundo ay nagdududa sa kanila. Ngayon isipin, ilang beses ka nang nagising at, bago pa man bumangon sa kama, nagpasya na agad na magiging masama ang araw. Ilang beses mo nang tiningnan ang iyong sarili sa salamin at pinagdudahan ang iyong sariling halaga. Kapag ginagawa mo ito, pinapakain mo ang parehong puwersang lumilikha, ngunit sa kabaligtarang direksyon. Ginagamit mo ang kapangyarihan ng pananampalataya upang bumuo ng mga limitasyon. Hindi pinagkaiba ng isip ang totoo at ang imahinasyon, tumutugon lamang ito sa kung ano ang paulit-ulit mong inuulit ng may damdamin. Sa makatuwid, sinabi ni Hill na anuman ang maiisip at mapaniwalaan ng isip ay makakamit nito. Hindi ito isang motivational na pahayag. Ito ay isang napatunayang psikolohikal na prinsipyo. Binalaan din Napoleon Hill na ang mga negatibong pag-isip sa umaga ay parang tahimik na lason. Kinakalawang nila ang enerhiya, pinapahina ang kumpiyansa, at ginagawa kang manonood lamang ng iyong sariling buhay. Ngunit kapag sadyang nagpasya kang punuin ang iyong isip ng mga pag-isip ng kapangyarihan at pananampalataya, sisimulan mong isulat muli ang iyong sariling tadhana. Kaya niya inirekomenda ang ugali na tumingin sa salamin at sabihin ng malakas, pagkatapos mismo ng paggising, ako ang tagapaglikha ng aking tadhana. May kapangyarihan ako sa aking isip. Kaya kong makamit ang aking minimithi. Sa simula, tila kakaiba, maging hindi komportable. Ngunit ito mismo ang hindi pagkakaunawaan na nagpapakita na ikaw ay nagre-reprogram ng mga lumang paniniwala. Ang totoo ay karamihan sa mga tao ay gustong baguhin ang kanilang buhay, ngunit patuloy nilang inuulit ang parehong mga pag-isip na naglagay sa kanila sa kung nasaan sila. Gusto nila ng tagumpay, ngunit naniniwala silang hindi sila karapat-dapat dito. Gusto nila ng kapayapaan, ngunit pinapakain nila ang pagkabalisa. Gusto nila ng kasaganahan, ngunit natatakot sila sa pera. At ang utak, na tapat sa utos, ay nagbibigay ng eksaktong pinaniniwalaan mo ng higit. Ang kapangyarihan ng paniniwala ay wala sa paghihintay ng mga himala, kundi sa pagkilos na parabang posible na ang mga ito. Kaya, bukas, kapag tumunog ang alarm, huwag mong hayaang ang unang naiisip mo ay takot, kakulangan, o pagdududa. Ilalaan ang unang ilang minuto para buuin sa isip ang larawan ng buhay na ninanais mong tahakin.
Guni-gunihin mong nakakamit mo ito, damhin na may kakayahan ka, at pagtibayin sa sarili na ito ay posible. Gawin itong isang ritual, hindi isang eksepsyon. Dahil simple lang ang katotohanan, bawat malaking pagbabago ay nagsisimula sa katahimikan, sa loob mo, habang natutulog pa ang mundo. At kung ano ang pipiliin mong paniwalaan sa sandaling iyon ang magiging pundasyon kung paano mabubuo ang iyong buong araw at, unti-unti, ang iyong buong buhay. Ang tagumpay ay hindi usapin ng pagkakataon, nagmumula ito sa kung paano ka gumising, mag-isip, at kumilos sa mga unang oras ng umaga. Dahil sa sandaling iyon, kapag tahimik pa ang mundo, mo itinatanim ang mga buto ng iyong tadhana. Ang mahalagang aral sa lahat ng ito ay maunawaan na bawat umaga ay isang bagong pagkakataon upang magsimulang muli ng may layunin, upang palakasin ang iyong isipan, at upang ihanay ang iyong mga iniisip sa kung ano ang tunay mong nais buuin. Ang susi sa tagumpay ay hindi sa pagtatrabaho ng mas matindi, kundi sa pagsisimula ng araw sa tamang paraan ng may direksyon, pananampalataya, at disiplina. Kung tumalab sa iyo ang mensaheng ito, huwag kang titigil dito. Ang susunod na video na lilitaw sa iyong screen ay magdadala sa iyo ng mas malalim pa sa paglalakbay na ito ng pagpapabuti sa sarili at pagbabago. Doon, akyat ka pa ng isa pang hakbang sa iyong paglalakbay ng karunungan at magiging mas mahusay ka ng 1% kaysa sa iyo ngayon. Salamat sa pagiging kasama ko ngayong araw at makikita kita sa susunod na video.